Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob, hindi lamang sa panlabas na gawain, kundi higit sa lahat sa pagbabago ng puso. Sa mabuting balita ngayon, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusuka sa simpleng pagsunod sa batas. Hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. Tinatawag tayo na linisin pati ang ating kalooban, ang ating inggit, galit at sama ng loob na tahimik nating dinadala. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong huminto at tanungin ang ating sarili, malinis ba ang ating puso sa harap ng Diyos? Madalas, mas madaling mag-ayuno sa pagkain kaysa mag-ayuno sa galit at yabang. Mas madali ang magdasal kaysa magpakumbaba at humingi ng tawad. Ngunit malinaw ang paanyaya ni Jesus, bago tayo lumapit sa altar, bago tayo mag-alay ng anumang sakripisyo, ayusin muna natin ang ating relasyon sa kapwa, sapagkat ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa kakayahang magpatawad at makipagkasundo. Ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng sakripisyo, kundi panahon ng pagkakasundo sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. Sa paglalakbay natin tungo sa muling pagkabuhay, hilingin natin ang biyaya ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Naway ang ating bawat dasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ay hindi lamang basta gawain, kundi maging tanda ng isang pusong unti-unting binabago ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pagbabalik loob ay nagsisimula sa isang pusong handang magmahal muli ng lubos.